Claire. Yes. Ito Thank you na. very much, Sec J. Grabe, Lunchtime na raw. ang tagal nito ah. We begin with Maricel Halili, News 5. Nandito ba si Eden Santos? Hindi ko napanood to kanina eh. Ngayon ko sinasabayan ko lang kayo mga absat. Yusek, magandang hapon. Yusek, may we have your palace's reaction lang po dun sa mga naging statement ni Mayor Baste. Una, Nako, Baste na naman. President Bongbong Marcos as a liar. Sabi niya, press release lang daw yung sinasabi ni PBBM na reconciliation. And Ano pangalawa, daw? sinabi rin po niya, he is weak. Nakita daw natin yan sa midterm na talagang mahina. Weak ba si BBM? Pinakulong niya, 'di ba? Sasabi niyo pinakulong niya yung tatay mo. 'Di ba, Baste? Tapos weak? Talaga lang. My goodness talaga si Baste. Oo, anak kamote talaga 'to. na siya, mayabang pa. Oh, Magsabi ng 12-0, natalo naman daw yung mga kandidato niya. Yun po muna. ang kapal naman ng mukha nitong si Baste. Ilan ba nanalo sa Duterte nyo? 3 lang, 'di ba? Putragis. O sige tuloy. Banata mo nga, Attorney Claire. Ma'am. Marami pa ba? Sige, hintayin ko yung iba pa niya mga sinabi. Unang-una, pinapansin pa ba si Mayor Baste? Yun lang. Kapansin-pansin pa ba? Eh, tignan niyo yung mukha niya doon sa pinakita ko sa inyo kanina, di ba? Ano, ng kamuting Baste? Kailangan ba bang pansinin si Baste, mga kakabsat? Is he relevant? Di ba? My goodness, talaga itong mga dutaing to. Sige, tuloy. Duterte sa kanyang mga sinasabi? Can we expect any nice word from him for the Ama. president? Expected na ganyan ang kanyang magiging reaksyon. Unang-una, patungkol sa liar, sino ba talaga ang liar? Ito ba'y patungkol sa sinasabing reconciliation? Sana po, napakinggan niya mabuti kung ano ang bawat salitang nanggaling sa Pangulo. Tinanong po siya ni Mr. Anthony Taberna kung open ba siya for reconciliation. If I'm not mistaken, that's the word. Open. Right? Not offer. So malaki po ang pagkakaiba ng open for reconciliation at nag-o-offer ng reconciliation. Bilang ama ng bansa, tatanungin siya kung siya ba ay open for reconciliation sa mga Duterte at sa ibang mga taong maaaring nag-o-oppose sa mga polisiya niya. Ano po ba ang dapat tugunan, ang maging tugon ng isang ama ng bansa? Dapat lang, opo, open siya for reconciliation. Sino ba ang matinong leader ang hindi open for reconciliation? Sa ngayon, alam niyo naman po siguro kung sino yung hindi open for reconciliation. At sinabi rin po ng Pangulo na hindi lamang po mga Duterte, bakit lagi po kasi sa kanila lamang nakatuon. Sinabi po, maliwanag, uulitin po natin, open for reconciliation, ang Pangulo sa mga Duterte. At sa lahat ng tao na maaaring siya. Dahil gusto niya po na makapagtrabaho na maayos, magkaroon ng stability ang gobyerno para matugunan ang lahat ng pangangailangan ng taong bayan. So wala pong nagsisinungaling dito. So maaari lamang po na itong si Mayor Baste ay hindi niya naintindihan ang pahiwatig ng Pangulo patungkol sa rekonsilyasyon o siya ay napapaligiran ng mga fake news peddlers na kung ano-ano ang sinasabi sa kanyang mga idea. So, nakakaawa po yung ganun. Okay, sa pangalawa, he is weak, mahina at mayabang. Sa isang eleksyon, hindi naman po talaga natin masasabi kung sino ang iboboto ng mga tao. Nirespeto po ng Pangulo kung ano po ang isinigaw ng bayan. Tandaan po natin, 6 ang nanalo po sa alyansa. Hindi po yan pangit na numero. Hindi lamang po, ang nais lamang po sana ng Pangulo, mas madami pa na nakasama mula sa alyansa. So ano po ang ipagyayabang ng Pangulo? 6 po ang nanalo sa kanya. At marami din po sa mga lokal at sa House of Representatives, sinasabi din po, ay marami din pa po kaalyado ang Pangulo.
So, sa kanilang party po, dalawa po, PDP ang nanalo. So, ano po ba dapat ang... Ayoko na pong ituloy ang aking sasabihin. Ano pa ang Baste! Unfair Oh, naman sa kumpara sa Alyansa versus sa PDP. Ilan lang mananalo sa PDP, Baste? Kamote. Hindi nyo nga naipanalo si Kibuloy. Di ba? Son of God, di nyo na kayang ipanalo. Ano siya, number 31? Si Jimmy Bondok, hindi nyo maipanalo. Let me be the one daw. Ano, wala na. Putos, makapag-con kayo kay Pangulo. Kala nyo, bago kayo magsalita sa Pangulo, kay General Torre, tingin-tingin muna sa salamin, Baste, wag pa iralin. Wag pa iralin ng kabubuhan, Baste. Agoy. Okay, tuloy. cabinet revamp. Sinabi rin po ni Mayor Baste na that was only a smoke screen, especially yung pagtatanggal kay Solicitor General Guevara. Kasi Agoy. they don't want to admit na hindi talaga nila masagot yung mga tanong sa kanila. So hindi daw niya alam kung ano yung gagawin ng bagong Solicitor General. Siguro po, tanungin niya muna po si dating Solicitor General kung ano po ba ang naging accomplishments ni Solgen Leonardo Guevara bago niya po punahin ang naging desisyon ng Pangulo. Ang ginawa po ng Pangulo ay ma-retain ang mga napagkakatiwalaan pa niya at mawala ang mga under-delivery, yung mga opisyal na merong under-delivery or under-performance. So, alamin niya po kasi muna ang facts bago po siya Kubuta. mamuntas at maging obstructionist. Aray ko, Baste. Salamat. Na-strike 2 ka na, Baste, na strike 1 ka na kay General Torre sa kabubuhan mo. Ngayon, sinupalpal ka naman ni Attorney Claire. Agoy! Piman nga, Baste. Sam Medinilla, Business Mirror.